Araw na simula nang masira ang fuel pipeline ng Petron Oil Depot dito sa Rosario, Cavite, pero hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang pagtagas ng langis sa nasabing pipeline. Kaya naman si Mayor Nonong Ricafrente ng Rosario, Cavite naiinis na. Tansya ng commander ng Coast Guard dito sa Cavite, mahigit 400 liters pa ng latak na langis ang natitira sa loob ng pipeline ng Petron Oil Depot dito sa Rosario, Cavite. At tumatagas pa rin sa nasirang tubo ang halos 4 na litro ng langis kada oras. Kaya naman si Mayor Nonong Ricafrente nagbabala sa Petron. Hindi raw niya babawiin ang suspension order para sa operasyon nito hanggat hindi naaayos ang problema. Target ng Petron na tapusin bukas ang paglinis sa apektadong parte ng karagatan. Sa ngayon, wini-welding na ang metal encasement na gagawing pantapal sa apektadong pipeline para mapigilan na ang pagtagas ng langis. Nakapalibot pa rin sa ngayon, Martin, ang oil spill booms, sorbent booms at sorbent pads sa apektadong parte ng dagat kung saan kumalat ang langis. Nangangamba naman ang ilang mga residente dito sa Rosario, Cavite na kumain ng isda dahil sa nangyaring oil spill. Ito'y kahit sinasabi ng Petron na kontrolado nila ang sitwasyon. Martin, narito ang mga naging pahayag ni na Mayor Nonong Ricafrente at Petron Public Affairs Manager Charmaine Canilas. So, ongoing siya. And we're confident na with good weather and good visibility doon sa dagat na matatapos siya by tomorrow. Hindi namin i-lift yung suspension order hanggat hindi namin nakikita na yung kanilang gagawin na pantakip doon sa nag-leak ay sapat na para masiguro na hindi na ulit magkakaroon ng spill itong petroleum products nila. Bukas target ng Petron na matapos ang paglilinis at mapigil ang pagtagas ng mga latak na langis mula sa pipeline. At pag naayos na ang lahat, Martin, umaasa ang Petron na papayagan na sila muli ng lokal na pamahalaan dito sa Cavite Rosario na muling magbalik sa operasyon. Martin? Maraming salamat, Marlene Alcaide, live sa Cavite. Una sa 53 ang namatay habang 84 pa ang patuloy na pinaghahanap dahil sa bagyong Basyang. Sabi ng National Disaster Coordinating Council, karamihan daw sa mga biktima ay mga mangingisda. Umaasa po ang Coast Guard na hindi na madadagdagan pa ang bilang ng mga patay, kaya tuloy pa rin ang search and retrieval operations. 3 araw matapos umalis ng bansa si bagyong Basyang. Narito ang report ni Dindo Flora. Nasaksihan mismo ni Rohel Rosaldo kung paano namatay sa laot ang kanyang ama. Magkasama raw sila bago itinaob ng malalakas na alon na dulot ng bagyong Basyang ang bangkang sinasakyan nila. Gustuin man raw ni Rohel na iligtas ang kanyang tatay, hindi na niya nagawa. Maski kasi siya, halos lamunin na ng malalakas na alon na umahampas sa kanilang bangka. Ama ni Rohel ang kapitan ng lumubog na fishing vessel sa Atimonan, Quezon, ang God's-Will 1. Hindi na rin naman naisip na maghanapan dahil sarili mo, di mo na rin maisip kung maliligtas ka o hindi. Sa't ang gagawin mo lang ay gantay na lang kung makakaligtas o hindi. Sa 48 sakay ng mga tumaob na bangka, 6 na bangkay na ng mga nalulod na mangingisda ang nakukuha ng mga rescuers. 21 mangingisda naman ang patuloy na nawawala. Sa investigasyon ng Coast Guard, marami sa mga biktimang tulog at hindi gumamit ng life vest. Kinwestiyon din kung bakit naglayag ang mga ito kahit nagbabala ng pag-asa na may paparating na bagyo. Sabi ng Coast Guard, sa ngayon, search and retrieval operations na lang ang kanilang ginagawa. Martes pa kasi, mula nang nangyari ang insidente. Kaya lalong lumiliit ang posibilidad na buhay pa ang mga nawawalang mangingisda. Hindi ko po masabi sapagkat matagal na ang panahon ng pangyayari. So maaari pong may nakaligtas din. Kaya lang hindi pa natin malaman kung nasaan sila. Pero kahit nakaburol na ang mga narecover na bangkay, patuloy pa ring umaasa ang ilang bata rito na isang araw babalik pa rin sa pangpang ang kanilang mga ama. Yan ang aksyon mula dito sa Atimonan, Quezon. Dindo Flora, News 5. Pagkatapos ni Basyang, isa na nawang shallow low pressure area ang nakita ng Pag-asa na papalapit sa Luzon. Base sa pinakahuling report ng Pag-asa, magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan, partikular na po sa Metro Manila, Tuguegarao, Lawag, Baguio, Kabikulan, Cebu, Cagayan de Oro, Davao at Zamboanga. Babala din sa mga mangingisda, mag-ingat dahil magiging maalon ang karagatan sa Legazpi, Albay, Tacloban at Davao.
Nagdalaman ng ulan si Bagyong Basyang, halos walang epekto ito sa critical na level ng tubig sa Angat Dam. 2 sentimetro lang ang itinaas ng tubig sa Angat na siyang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa National Capital Region. Nasa 157.68 meters ang level ng Angat, malayo po ito sa 180 meters para sa maging normal ang supply. At dahil sa mababa pa rin ang level ng tubig sa Angat, nagbawas pa ang Maynilad ng kanilang rasyon ng tubig sa mga siniservisyo ang lugar. Ito po ang schedule na magtatagal mula ngayong araw hanggang July 23. Sa Navotas po, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 4 ng umaga, Malabon alas 4 ng hapon hanggang alas 4 ng umaga at Caloocan alas 2 ng hapon po naman hanggang alas 4 ng umaga. Ang rotating water schedule po naman sa Quezon City, dito tayo sa Lagro muna, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng umaga. Batasan, Bahay Toro, Veterans Village, alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa Uyo, GSIS at GSIS Hills, alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang buong Maynila po naman at Makati, alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Pasay City, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Las Piñas at Cavite, alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa Aksyon Metro, grupo-grupo ng mga lakwatsero at mga lasing na kabataan nasita ng mga pulis sa Quezon City at 2 lalaki sa Maynila sugatan matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo. Yan at iba pang aksyon sa lansangan sa Metro Manila sa report ni Ryan Ang. Halos 40 katao, karamihan mga lasing na menor de edad ang sinita at inibitahan sa presinto ng Quezon City Police kagabi. Ilan din dito, nahuling grupo-grupong gumagala o nagiinuman sa mga kalsada kahit madaling araw na. Isinagawa ng mga pulis ang pagsita sa ilalim ng Oplan Galugad ng PNP. Target itong buwagin at ilayo ang mga residente sa mga iligal na gawain at pagdodroga. Pero dahil karamihan sa mga nasita mga bata pa, pansamantala silang dinala sa DSWD. Agad naman napasugod sa presinto mga kaanak ng mga nasita para sunduin ang mga bata. Pinauwi rin ang mga hinuli pagsapit ng umaga. Sugatan naman ng 2 lalaking ito matapos sumemplang ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa bahagi ng P. Burgos Street sa Loton, Maynila kanina madaling araw. Kinilala ang mga biktima na sina Ricky Pinedana at Brian Zapata na parehong nagtamo ng mga bali sa iba't ibang parte ng katawan dahil sa lakas ng pagkakasemplang. Hindi naman daw lasing ang dalawa na mangyari ang insidente. Isa namang fito sa natagpuan ng kapulisan sa tapat ng isang restaurant sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Iniwan ito nakasilid sa isang balde at pinaloob pa sa plastic bag. Sabi ng Soko, nasa 4 hanggang 5 buwan na ang fetus na kanilang diniretso sa punerarya. Hindi na raw bagong ganitong eksena. Lalo pat napapaligiran ng mga dormitoryo ang lugar at marami estudyante roon ang walang pera para buhayin ng mga pinagbubuntis sa sanggol. Ryan Ang, News 5. Susunod, Vice President Jejo Marbinay inaalok ngayon ang 2 pwesto sa gobyerno ni Pangulo Aquino. Pinoy Voice Talents hataw ang career ngayon dahil sa mga anime at telenovela. Susunod sa Celebrity Cook-Off, ang boys naman ang magpapakitang gilas sa kusina. At ang menu for the day, spaghetti al pesto. Pogi, ayusin mo yung plate mo. At malamyang lumpia. Ayoko yata kainin yung lumpia mo. Mukhang mahihirapan ang ating mga coach dito. The Celebrity Cook-Off, Linggo, 11:30 a.m. Dito lang yan sa TV5. Ganda ni Samantha. Tingnan natin pagkatapos ng subo niya. This program is presented to you by Alaska Milk Corporation. Ang hayop, di nakakapag-isip tulad ng tao. Pero may mga taong kung mag-isip, kung umasta, masahol pa sa hayop. May paraan pa kaya para pigilan ang kahayupan ng tao? Panoorin bukas sa Under Special Investigation pagkatapos ng Action Weekend sa Weekend Winners ng TV5. Matapos ibigay ang pwesto bilang housing czar, may isa pang trabaho na ibinibigay si Pinoy sa kanyang bise na si Jejo Marbinay. Kung ano, narito po ang kwento ni Royce Sibal.
Kung dati tila wala ng balak si Pangulong Aquino na bigyan pa ng pwesto sa kanyang gabinete si Vice President Jejomar Binay, ngayon 2 pwesto pa ang ibibigay nito. Bukod kasi sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HODC, gusto rin daw ni Pinoy na ibigay kay Binay ang pamumuno ng Task Force on OFWs. Isa raw ito sa mga napag-usapan na nila ni Binay, pero gusto raw muna niyang tiyakin kung pwedeng humawak ng 2 posisyon ng kanyang bise. Yes, we discussed that. The same time that we discussed his HODC position, he asked for it, and we're just reviewing, no, yung para siguradong we're not afoul of the 2 appointments rule. But I think that can be done because the other one is a task force. Kamakailan lang nagpahayag ng pag-aalala ang Pangulo sa kalagayan ng ilang Pinoy na nabihag ng mga pirata sa karagatan ng Somalia. Gayon din ang 3 Pinoy sa Saudi Arabia na nahatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay sa isa ring kapwa Pinoy doon. Bilang mga bagong bayani, malaki raw ang kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya ng bansa. Kaya gusto raw ng Pangulo na matugunan ang lahat ng kanilang problema at pangangailangan. To ensure, no, that everything that can be done for OFWs is done. Siyempre, their contributions to our country are significant. The hardships they face are also very daunting. Simula sa Lunes, magiging abala na raw ang Pangulo sa paghahanda para sa nalalapit na SONA. Pupulungin daw niya ang kanyang gabinete para pag-usapan ito. Walang opisyal na lakad ang Pangulo ngayong araw, kaya relax pa itong nakapaglakad sa labas ng kanyang bahay sa Times Street. Pero sa get-up ni Pinoy at ng kanyang mga escort, halatang sa firing range ang lakad ng Pangulo. Magte-training kami, kaya kung pwede, huwag na nyo kami samahan. At yun na rin yung kasama yung physical fitness ko for the week. Royces Nagitsibal, News 5. Habang pinag-aanda ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang speech para sa kauna-unahang SONA niya, naghahanda naman ang mga pulis para sa mga militanteng makakasagupa nila sa Hulyo 26. Ang mga eksena sa paghahanda sa report ni Gerald Uy. May drama. May aksyon. At may konting comedy. Pero ang lahat ng yan, di lang basta palabas. Kompetisyon ito ng iba't ibang distrito ng NCRPO bilang paghahanda kung paano pipigilan ng mga demonstrador sa araw ng kauna-unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Noynoy Aquino. Isa lang ang mama-action tagpo na ito na posibleng harapin ng PNP sa darating na SONA ng Pangulo. Pero sabi ng pulisya, handa raw silang harapin ito. Sabi ni NCRPO Chief Police Director Roberto Rosales, 10,000 pulis ang ikakalat nila sa iba't ibang lugar sa Metro Manila sa mismong araw ng SONA. Gagamit din sila ng 8 CCTV cameras sa loob ng isang high-tech security van na pwede ma-access ng media para maipakita sa publiko ang iba't ibang pangyayari sa mga lansangan. Bukod sa PNP, nakaagapay din ang Armed Forces of the Philippines sakaling may mangyaring gulo. Pero sa kasalukuyan, wala pa naman daw banta laban sa Pangulo maski mga rebeldeng grupo. We keep on improving our plans and the best practices that we have done and recorded. Gagawin natin yan at we will still keep on improving it. Kahapon nagsimula na magsumite ng status report ang bawat departamento kay Pangulong Aquino. Dito raw ibabase ni Pinoy ang kanyang report sa kasalukuyang estado ng bansa nang iwan nito ni dating Pangulong Arroyo. Ito rin ang kanyang magiging basihan sa mga proyektong isusulong ng kanyang administrasyon. Sa susunod na linggo, makikipagpulong na si Pangulong Aquino sa kanyang gabinete para pag-usapan ng mga issue na dapat sagutin sa SONA. Sa Miyerkules, nakatakda namang makipagpulong ang PNP sa iba't ibang militanteng grupo para pag-usapan kung paano magiging mapayapa ang kanilang demonstrasyon sa araw ng SONA. Gerald Uy, News 5. Nakalimutan na Metro Manila o Manila Metropolitan Theater mula pa noong 1960s. Pero ilang ahensya ang nagtulong-tulong para buhayin ulit ang teatro. Pero magiging hadlang payata ang bagong administrasyon sa planong ito. Kung bakit, Cristina Lazo, sagutin mo. Sa lumang entabladong ito, sumikat ang ilan sa pinakamalalaking artista ng dekada 80. Kabilang na dito sina Vilma Santos at Sharon Cuneta. Dito rin pinapalabas noon ang mga dekalibreng pagtatanghal sa teatro tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pero pagtungtong ng dekada 90, unti-unti nang napabayaan ang gusali. Ang dating maningning na entablado, biglang dumilim
at nasira. Nakakalungkot nga nung mangyari na magkaroon tayo ng revolusyon, siyempre iba na ang gobyerno at nagkaroon ng dahil gawa ng lalo na gawa ni Madam, hindi masyado binigyan ng pagpapalaga, hindi binigyan ng importansya. Pero kung talagang pag-iisipan natin, dapat nga, iyon naman ay gastos na galing naman sa kaban ng bayan. So sana napangalagahan ng gusto. Pero nawala ng suporta kaya nagbalik ulit sa dating na hanggang sa nabulok uli. 1931 ang itayo ni Architect Juan Arellano ang tanghalan. Kaya nitong maglaman ng hanggang 1,670 katao. Minsan nang inayos ang Met noong 1970s sa pangunguna ni former First Lady Imelda Marcos. Pero napabayaan ang teatro sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Bago umalis sa pwesto si Pangulong Gloria Arroyo, muling binalik ang suporta sa Met. Naglaan ito ng 50 milyong piso sa National Commission of Culture and the Arts para mapaayos ang bubong ng teatro, makabili ng kurtina at maayos ang mga linya ng kuryente. Tinatayang 250 million pesos pa ang kinakailangan para matugunan ang Phase 5 ng rehabilitation ng Met, kasama dyan ang supply ng kuryente at ang pagpapaayos ng fasad o labas nito. Pero ngayong nagbago na ang administrasyon, muling nalagay sa alanganin ng planong rehabilitasyon sa Met. Hindi pa kasi tiyak kung susuportahan ng bagong administrasyong Aquino ang proyektong sinimulan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Cristina Lazo, News 5. Mula nang mauso ang mga Tagalized cartoons at mga Korean at Mexican telenovelas, humato ng mga career ng mga Pinoy voice talent. Sikat naman ang kailang mga boses, hindi naman basta-basta ang mga hirap na pinagdadaanan nila sa likod ng mikropono. May report si Ryan A. Autobots, transform and roll out! Master Megatron, ano po? Sila ang ilan sa mga mukha sa likod ng mga paborito nating kiddie cartoon sa telenovela. Hindi man sila mga artista, ang kanilang mga boses, pambato, mapa-action man, comedy o drama. Si Pocholo Gonzales, voice master kung tawagin, dahil sa dami ng boses na kaya niyang gayahin. First of all, mabuhay para sa Philippines 2000. Wag ganun, baba kuyanting, labo mo. Alam naman wag ka naman pagayang-gayang diyan. Scooby-Doo! Hey, come on, Patrick. My name is SpongeBob! Bah! Hindi man siya binayayaan ng boses na gaya ng kay Martin Rivera, nagpapasalamat pa rin siya dahil dito siya kumikita. Pero payo ni Pocholo, hindi lahat ang dadaan sa ganda ng boses. Sa bawat bitaw raw ng linya, mapa-TV man o radyo, dapat nagmumula sa puso. Para sa akin, ang dubbing ay isang uri ng sining. Parang isang painter yan, magpe-paint yan. Minsan kahit hindi mo bayaran, kasi expression yun ng kanyang passion, ng kanyang artistry. Kumikita sila ng 400 hanggang 800 kada episode at nakakaapat sila sa loob lamang ng 5 hanggang 8 oras na recording. Mas maraming project, mas maganda. Subalit manalo sa layong Tiger Katul. Isulat ang pangalan at ang address. Mula sa kaliwa, papunta sa kanan. Special greetings para kay Ryan. Pero ayon kay Noel Magat, kahit na may kalakihan ng kita sa pagiging isang voice talent, hindi pa nito dapat asahan dahil madalas ito'y seasonal lamang. Minsan mayroong panahon na sabay-sabay yan. Hindi mo alam kung sino unahin mo. Mayroon namang panahon na talagang wala. Iba pa rin yung mayroon kang regular na trabaho. Boses lamang ang kanilang puhunan, pero napakarami na napapasaya nito. Kaya sa mga naganais maging voice artist, magtiyaga lang kayo at magsipag sa pag-practice, sigurado magkatagumpay rin kayo katulad nila. Ryan Ang, News 5. Bagyong Basyang sa China naman na